Good day po. Hapon na mag-record pa ako eh. Meron lang po ako nakita na parang may mali. Kung papanoorin talaga may mali. Ibig ko po sabihin, ewan ko po kung nakita rin yung sasabihin ko rin, ibig ko sabihin mamaya-maya. Ito po. Ayan na. At maaari yung kung sana mag-comment dun sa mga sa mga ganyan-ganyan pati sa politiko kung tutuusin. Ang ano ko lang sa inyong mga kapwa ko yung araw-araw, no, kung ano yung pagkaintindi, ganun. So sa palagay ko meron tayong pwedeng itapik po dito na isa sa importante na maintindihan po sana. Ito si yung Francine Diaz na sinasabi. Ayoko sana mag-topic ng mga ganito tsaka yung orange and lemons. Ang nakita ko po dyan, ang pagkaintindi ko po, hindi po sa kanilang dalawa yung problema. In the first place po, no? In the first place, no? Kasi maya-maya niyan may makikita tayong problema In the first place, hindi sila yung may problema. Yung coordinator po yata yung tawag po doon, no? Kumbaga, yung nagpasingit, kumbaga, kay Francine Diaz, no? Parang ganun po. No? Yun yung may problema dyan. Hindi po si Francine Diaz tsaka yung orange and lemon. In the first place po. Pero kung mapapansin po natin, nung nag-ano na siya, nabigla nga. Kung tutuusin, parehas sila nabigla kung tutuusin. Kumbaga, para pinauna na si Francine. Parehas silang nabigla kasi una si orange and lemon, no? And then si Francine, pre, Carl, pwede wag mo na pre, record mo na ako, pre. Love you. Si Francine Diaz nabigla nung nakakabigla naman talaga na kumakanta siya. Yung babae, no? Si Francine Diaz kumakanta. Tapos nang dahil sa nainis yata yung orange and lemon, parang sinasabat nila yung nagigitara pang paganyan. Kumakanta yung babae, no? Meron ako nakita na tinatapik ng karamihan, lalo na sa ibang bansa. Ibang bansa po, hindi po lahat ng ibang bansa, no? Hindi ko po alam kung ano-ano mga bansa, pero may nakita po ako sa YouTube dati na pinag-uusapan yung gender. Ayun, nawala na. Kanina may nakita ako Kumbaga yung pagkapantay-pantay daw po. Equalization, ganun ba? Kumbaga pantay-pantay, parang ganun. Kung mapapansin po natin, parang nawawalan na ng modo ang lalaki sa babae. Para sa akin, mali yung tinatawag na gender equalization ba yun? Baga yung pantay-pantay, parang ganon. Para sa akin, mali po yun. Iba pa rin yung babae, iba rin yung lalaki. So sa henerasyon ngayon, meron ng 5 na tayo, no? 5 na yung gender, no? Babae, lalaki, bakla, tomboy, silahis. Yun po yung pagkaintindi ko, no? So sa henerasyon ngayon, parang nawawalan na ng respeto yung lalaki sa babae. Babae pa rin yan parang alam niyo yung tinatawag nilang bakla. Pag ang pagkaintindi ko po sa ibig sabihin ng bakla, duwag. Ganun. So laliman po natin, ang ibig sabihin porket hindi kanya kaya, akala mo kung sino ka na. Kumbaga parang ganito yan.
yung matanda pinapalo yung bata. Kumbaga parang ganito yan. Yung matanda, porket mas matanda siya kaysa sa bata, sermon siya ng sermon. Wala siyang galang sa bata. Kailangan pa rin ng respeto ng bata po. Kailangan pa rin irespeto ang mga bata. No? Sa kaparaan ng bata po sila, matanda ka. Huwag ituring na matanda. Meron po kasing stage yan. Hindi lang basta bata at matanda. Baby, bata, ano tawag doon? Teenager, adult, senior. 5 rin po sila. Puro 5 na po. Yun, gender equality. Yung tinatawag nila sa ano. Kumbaga, parang bastos na yung lalaki. No, halimbawa, ayan, no. Orange and Lemon tsaka si Francine Diaz. Pagkabastos na yun, kahit nasabihin mong, ba't kami sinangitan, ganyan. Hindi kasalanan ni Francine yan. No? Yung coordinator, yung ano dyan, no? Yung namamahala doon sa kusino yung ganyan. O kusino yung nagpasingit sa kanya, ganyan. No? Kumakanta yung babae, babae, tapos ang ganda pa naman. Tapos, sinisingit niya yung gitara niya. Parang yung pagkalalaki, ano ba siya? Lalaki ba yun? Yung Orange and Lemon, nabigla po sila. Tignan mo na. No, wala na yung napansin ko, parang wala na yung panahon noon na ang laki ng galang natin, respeto, mga lalaki sa babae. Ngayon, pumupunta na yung usaping gender equality. Sinasabayan nga, no? Ay. Kahit kumakanta na siya, sinasabayan pa rin. Yung nakita kong dyan, topic is gender equality. Maling-mali. Nawawalan na ng respeto, no? Babae yan eh, di ba? Ay, nako. Paano daw kami pag naghiwalay? Nung naghiwalay. Naghiwalay po kami kasi nirespeto ko ang kanyang desisyon. Pero hindi ko siya sinaktan physically. Although, parang nasaktan siya, emosyon. Ewan ko lang kung yung nga dahilan. Dahilan niyan, trabaho eh. Hinayaan ko siya makipagtrabaho. And then, ako naman, sumubro daw ako sa trabaho ko. Wag nang i-continue. No? Pag meron ako nakikitang mali sa kapwa ko, ang hirap sa akin. No? Lalo na napapasigaw si ako. No? Pero ang inaano ko nun, yung kamalian, hindi ang kapwa. Ang problema, ang tinatanggap ata ng kapwa, siya yung kamalian. Kaya galit na galit. Tuwing binibigkas si kamalian. Tuwing pinapatay si kamalian. Nasasaktan ang kapwa na nagpapanggap na siya daw ang kamalian. Gender equality. Mali. Kaya nga nagkaroon tayo, yung gustong pag-usapan yung 5. Yung lalaki, bakla, tomboy, babae, silahis. So, 5 sila. Ikaw nasaan ka dun? No? Nasaan ka dun? Ako, dun ako sa lalaki. Kung pwede nga, lalaking lalaki. Sobra akong pagkalalaki. Sobrang pagka-humaling. Babae.
ikaw nasaan ka dun. Yung babae, mga babae, malaking porsyento na intindihan ko. Pati mga kapwa ko lalaki. Yung hindi ko talaga maintindihan, malaking porsyento. Yung bakla, tomboy, silahis. Yung tatlong yun, ang hindi ko, talagang sobrang hindi ko maintindihan. Pagdating sa love with sex. Iba po kasi yung usapin yung love lang eh. Ano po? Yung love kasi pag pinag-usapan yan, hindi kasama yung sex. No? Yung love lang. So, yung mga kanta ngayon, karamihan, kung mapansin po natin, parang love with sex. Hindi siya love lang. So, kung pansinin po natin eh. Kasi ayaw nila tayong isama eh. sa paglalab nila eh. Sinasabi yata, labing-labing. Hindi naman nata love lang. Yung tatlo po, yung hindi ko masyadong maintindihan. Pero, sa ayat gusto natin, kitang-kita naman po, di po ba? Nakapwa po natin sila. No, hindi sila mga animals. No? Animal o animals. Tao po sila, kapwa natin. And then, kung lagi mong sinasabi, lagi mong dinadahilan, wala naman bakla at tomboy, silahis, na nilalang ang Diyos. Mali ka po doon. Hindi ko po sinasabing meron nilalang na bakla. Silahis, tomboy ang Diyos, no? Ibig ko po sabihin, meron po akong pagkaintindi na sasabihin ko sa iyo na hindi ganun yun. Tapos, yung kabaligtaran nun, yun. Hindi rin po. Hindi po literally kung paano nilalang ang tao. Hindi po nilalang ang Diyos. At patawad po wag ko nang bigkasin yung katotohanan, no? sa alam ko at naiintindihan na hindi po totoong nag-exist si Eva at Adan. Pero kahit pumunta po tayo doon sa paniniwala ninyo na sila'y nag-exist, wala ang dinadahilan nyo, wala naman lalaki at babae lang ang nilalang ng Diyos, kamo. Kaya hindi mo matanggap ngayon yung mga ibang anong tawag doon? Kasarian, yung tatlong kasarian na nadagdag. Hindi mo sila matanggap nang dahil sa binabasa mo. Tignan mo pa maigi, baka yung binabasa nyo, tinuturuan kayong kamuhian ng mga kapwa. Parang sinabi mo na nung panahon ng Genesis, tanong pala yan. Nag-stop po ba tayo sa panahon ng Genesis na sinasabi mo? Nagkaroon ng Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and so on. Na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Si Eva at Adan lang po ba na tinatawag mo ang nalikha? Ikaw na nagsasabing si Eva, lalaki at babae lang ang nilalang ng Diyos. Ang ibang pagkaintindi, no? Ibang kasarian na nabuo yung tatlo pa, wag mo pong kalimutan ang pakiramdam mo. No? Meron po tayong nararamdaman bawat individual. Meron tayong, let's say for example, ako, nahumaling ako sa babae. So, lalaki ako. Tapos yung babae, pagdating sa sex, no, usaping sex po ito, no. Yung babae naman na gusto yung nahumaling sa lalaki, babae siya. So, meron nang dagdagan po kasing tatlo. So, kung yung lalaki nahumaling sa kapwa lalaki, bakla siya. Kung hindi naman niya maintindihan kung sa lalaki o babae siya nahumaling, silahis siya. Kung ang babae nahumaling naman sa kapwa niya babae, tomboy siya. Pagdating sa usaping sex po. No? Meron nagko-continue po ang buhay. No? Nag-iiba po ang mga tao. Punta ka po sa panahon ng
wala pang diretsong karunungan ng tao. Wala pang mga pangalan ng mga tao. Tapos biglang-bigla bata doon. Talagang mamurit ako. Pag-intindi po sa inyo. Wala pa pong pangalan, no? Parang ganito po yan. Parang mga, let's say for example, sige, yung malapit na sinasabi nila, unggoy. Parang mga unggoy lang ang mga tao nun. Parang ganun lang po. Parang mga kasama sa animals. No? Pero meron silang sariling lahi. No? Parang mga unggoy nga. Yun nga lang, unique ang mga tao. Kung pansinin, iba-iba. Ang itsura ng, sobrang maraming magkakaibang itsura ng tao. Paano daw hindi totoong nag-exist siya? Hindi po magkakaroon ng ibang lahi kung hindi nagsama ang dalawang magkaibang lahi. Marami po ang mga unang tao na nalalang, no? Nasabi ko na sa iba kong video kung paano po nalalang ang mga tao, no? Naganap na. Meron pong hindi na kailangan pag-usapan, which is pumunta, lumaking porsyento yung talino ng mga tao simula nung nagkaroon sila ng katanungan na punta tayo sa panahon na yon, no? Na yung mga unang tao nung nagsimulang nagyabong ang talino ng tao, karunungan ng tao. Karunungan muna bago talino. Karunungan ng tao, iba po kasing pag-usapan diyan. Nung nagsimulang lumaki yung karunungan tao, pinakaunang katanungan, ano po? Out of curiosity, sino ang may likha ng mga una? Kasi po yung mga pinakaunang tao na nalikha, no? Wala po pong mga pangalan, wala pang diretsong pagkaintindi, parang ang mga unggoy lang eh. Pero hindi sila unggoy, no? Wala pa pong diretsong pagkaintindi talaga na nagyabong, kumbaga, nanganak na iba-ibang pagkaintindi. So, marami po ang mga una. Sige po, ulitin na lang po natin na shortcut po, no? Pag nagsama ang trillions na voltahe ng kuryente gamit ang kidlat, tumama sa tubig alat gamit ang dagat. Doon na buo ang mga cell. Yun yung tinatawag na evolution. No? Ewan ko kay Charles Darwin kung paano yung yun, nakita ko na. Unggoy daw. Pag sex mo kaya ang unggoy, tao, lodo. Pero yung Korean, Amerikano, tsaka Pilipino, pag sex mo, walang mabubuo. Dapat yung isa. Tayo lalaki, sa yung mga babae, Pilipina, Amerikano. Dapat Amerikano, Pilipina. Kaya naman, Amerikana, Pilipino ang magsama para ano sabihin na to? Ibig sabihin, babae, lalaki dapat. Ay, hindi. Magkaiba na pala ngayon. Puchochoy at pikpik. At sulim na lang. Naggento-gento. Na ako napunta. Kasi meron na, 5 na yung ano natin ngayon, di ba? 5 na yung kasarian ng mga tao. Huwag niyo po kalimutan na may pakiramdam at kanya-kanyang pagkaintindi, no? Kung hindi naman sila nakakasakit, no, sa kanilang pinili kung paano sila, lalo na yung iba naman pagkapanganak pa lang nila, iba na yung nararamdaman nila. Kumbaga nandun sila sa 3, ganun. Kasi pinakauna diyan lalaki at babae lang eh. Igalang po natin, no, ang mga kapwa pa rin po natin sila. Kaya nagkaroon ng nung yung pinakamalaking trigger ng karunungan is yung katanungan ng mga tao noon, mga unang taong sa panahon na yon na sino
ang may likha ng mga una. Kasi yung mga una, kaya hindi kilala kasi wala pang pagkakakilanlan talaga nun. Wala pang pangapangalan, no? And then kahit mag-ina, magano, mag-ina, mag-ama, pwedeng mag-ano, ganon. Wala pa talagang ano, kakaiba kasi ang mga tao versus animals. Balang araw po mapapaliwanag din po lalo, no? Yung mga tao ngayon ay nagpapaka-animal na po ata. Tinuturuan maging tao ang mga hayop. Kakalungkot po. Yun nga lang, kailangan nating harapin kung ano ang henerasyon. So, kung ang dami na-create na mga mali na options na nasasapawan ang mga options ng tama. So, mag-create po tayo na mag-create ng mga options na tama. No? Hindi yung may tama na sinasabi mo. Gender equality. Hindi ako, ang babae is babae, ang lalaki ay lalaki. Tapos yung tatlo, ang bakla ay bakla, ang tomboy ay tomboy, ang silahis ay silahis. Pero ang silahis ang isa sa kakaiba talaga sa kanila. Kasi sa 5 kasarian, no? Kasi pwede siyang pumili. Hindi pa sigurado kung saan siya eh. Kung sa paano ba yung lalaki ay babae, no? Hindi niya mag-guess kung babae. Sila isa. Palakay dyan. ang daming pagkakakilanlan na ngayon lalo, no? Yan lang po, naras lang po ako, binuhos ko lang po yung, medyo nainis ako sa nangyari dun sa napanood ko. Ayoko sana nagtatapik ng anong ganyan. Yun nga lang, meron po nabuksan na topic na dahil sa kanila. So, yung tinatawag na gender equality. Mali. Kung talagang tunay ka lalaki, no? Mas malaki yung respeto natin. Mas malaki yung pagrespeto natin. No? Lalo na sa mga babae. No? Ako, kahit anong inis ko sa napangasawa ko kaya sa mga nag-girlfriend ko nun. Di bali pukpok ko na lang ulo ko sa pader. Ginagawa ko po yun. Ginagawa ko po dati Basta tayo mga lalaki, magpakalalaki po tayo, please. No? Yung respeto, mas malaki yung kailangan na natin, pagrespeto natin sa babae. No? At mas, kung tutuusin, physically, mas malakas tayo kaysa sa kanila. Halos, karamihan, mas malakas tayo kaysa sa kanila physically. So, ibig sabihin, para sa akin, Kantoro, tumataas ang abilidad mo na pwedeng makapanakit yan, ang abilidad mo. Mas lalo kang hindi mananakit. At kung naiintindihan nila, nakikita nila, ang sarap pagmasdan na ako, marami akong nakaibigan na ang yayabang daw. Oo. Yung iba naman malalaki katawan, ganyan. Pero pag nakukwentuhan mo, ang babait. Kumbaga, Kantoro, mataas yung kumbaga, yung yabang kasi mataas naman yon sa sarili niya halos no. Kumbaga, parang kaya nakakalimutan niya, baka sapikan siya bigla. Siyempre sa ayat gusto mo, meron pa rin mas malakas sa'yo sa ayat gusto mo. No? So, tapos ayaw nila yung kapwa nila na mayabang din. Basta pag nakilala mo sila, no, ako mas malaking porsyento yun ang bait nila. Kapag nakilala mo sila, yung mga sinasabi mayabang, ganun. Alam niyo po, ang naintindihan ko karamihan sa kanila. Karamihan po. No?
karamihan sa kanila ayaw nilang ipakita sa kapwa nila na sila'y nanghihina. Gusto na lang makita ng mga kapwa nila na malakas sila, ganyan. Kumbaga, yung pagkatingkad nila, gusto nilang ilabas. Ayaw nilang maawa tayo sa kanila. Mababait sila kung maintindihan nyo lang po. Tapos meron daw ako nakaibigan na medyo okay yung okay katawan. Pero ang bait kapag nakwentuhan mo. Try nyo po pag nakwentuhan yung mga kapwa natin. Tignan nyo, please. Sana tignan nyo yung gusto nyo. Tama palagi, di po ba? So yung tama niya, yun yung tignan po. No? Pagdating sa mali niya, andat maaari kung hindi mo kayang labanan yung mali niya na i-fix. Wag mo nang yun. Kumbaga, ignore mo na lang. Di po ba? Ngayon, kung sa pagkaintindi mo, pwede ka saktan ng kapwa mo yun, iwasan mo. Pero, please, mahalin pa rin siya. No? Minsan, may time na, kasi ang pagmamahal, kahit na hindi mo kasama yung minamahal mo, pwedeng mahal mo pa rin yan di ba? Kahit yung napangasawa ko, mahal ko pa rin yan. Kahit yung mga nabarkada ko dati, mahal ko pa rin sila, kahit na hindi ko na sila nakakasama. Pero may naintindihan po kasi ako, kailangan kong mahalin din ang sarili ko. Kailangan kong tignan ang mga bukas, sabi ng mga isip nyo, na ang daming opsyon na nakikita, which is hindi pa nangyayari. Kasi, ang nakita ko po, pwede akong masaktan. Ganyan. Dati wala ko isip na mga opsyon na ganun. Pero nung naintindihan ko po kayo, ang galing. Kaya hindi na ako nagbisyo. Tapos, pasensya na po sa mga nabarkada ko dati pwede ko pa sana mabarkada. Pinili ko yung pamilya ko na dito ako, kailangan ako, lalo na may edad na sina mama at papa ko. Siyempre, tayong mga anak ang tumulong sa atin, ang kaagapay natin sa ating pagtayo at paglalakad, mga magulang natin karamihan. So, yung hindi pa yan, marami pa, lalo na yung mga relatives, kapitbahay, ganun. Tinulungan tayo niyan, kaagapay natin papunta sa pagtanda po natin. So, matutong lumingon sa pinanggalingan. Sino ang pinanggalingan ko? Mama at papa ko. Tapos, siyempre, si kuya ko rin. Kasama ko rin si kuya. Siyempre, nauna sa akin si kuya ko. So, silang tatlo. And then, pagdating sa kadugo, ayan, meron akong mga anak. Na kung hindi dahil sa napangasawa ko, wala yung mga anak ko. Yung tatlo kong anak. So, hindi nawala po talaga yung love ko sa napangasawa ko. At sa akin kasi, hindi lang sex ang usapin. Meron nga ako mga nabarkada na kaibigan nun na nag-I love you rin sa akin Love you pa. Ganon. Ganon kami. Meron ako nakakaibigan na ganon. Nagla-love you kami. Love you pa. Iba yung usapin sa sex. Iba yung usapin sa may sex, And then yung sex po, dalawang klase yan. Merong pagkaintindi na pagkabastos, meron din pagkaintindi na pagkalibog lang, Magkahiwalay po 'yun. At matutong lumingon sa pinanggalingan, Kaya yung please wag pong magpanggap na hindi tao, na hindi niyo matanggap kung paano kaya ginawa. Wag masyado lalampas, lalo na sa lumampas kayo sa tinatawag niyong heaven. Hindi na heaven yan. Kasi po wala pa ang totoong heaven hanggat meron pang mga tao. Bakit nabibigkas? Tsaka kung paano daw, yun po yung hindi ko mag-get. Doon wala po tayong pagkaintinding tao. Pantay-pantay po lahat tayo doon. Wala pong literal na Diyos. Kaya, huwag pong mag-alala. Promise po, mas masarap ang walang pagkaintinding tao. Ito, physical natin yan, may hangganan yan. Ang pagkaintindi ko po, hindi lang po alam, merong masasaksihan
na makikita, masasaksihan ng mga tao kung paano ang tunay na mataas, no, bilang walang hanggan, no, maintindihan lalo ng mga tao. Yun po yung naintindihan ko na mangyayari, merong mangyayari. Marami pa kung totoosin sana masabi ng bibig ko lahat. Ang mga magulang ko, no, sila yung una na nagtulong sa akin tumayo at maglakad. So, habang tumatanda sila, tayong mga anak naman, ang kaagapay nila sa kanilang pagtayo, sa pag nahirapan silang tumayo at nahirapan silang maglakad. No? Hindi lang po literal, no? No? Maging yan sa buhay nila araw-araw. No? Lalo na pag may edad nila, 60s na yung magulang namin ni kuya ko. So, kaagapay po kaming dalawa ni kuya ko ng magulang namin. Kaming dalawa ni kuya ko ng magulang namin. Kasama po namin sila. Paano ba? Hindi lang English Carabao meron. Tagalog Carabao meron. Pag balibalik-taran mo man ng mga words para makabuo ng sentence or sentences, nagkakaintindihan pa rin. Nga ba? Talaga! Kaya yung po doon, halimbawa tuwing nahirapan sila, yan po yung pagkahirap ng pagtayo at paglalakad ng hindi lang literal, no? Lalo na tayong mga anak, para sa mga magulang natin na may edad na, 60s na sila. So kapag nahirapan sila sa trabaho nila, sa pakikipagkapwa-tao, ganyan, no? That maaari. Lagi ko pong ina-explain sa kanila na ang paghiwalayin yung usapin sa karunungan ng tao at ang kapwa-tao mismo, no? Hindi ang kapwa-tao ang karunungan. Meron lang karunungan. No? Hindi natin pwede, kahit sabihin mong pwede, mahirap intindihin. At mahirap tanggapin na merong tao yung karunungan. Sasabi ko. Sana pa naiintindihan ang ibig ko sabihin, no? Sa mga nabarkada ko noon, no? Mahal ko pa rin mga nabarkada ko, no? Kahit nga hindi ko nabarkada, mahal ko lo. Secret na lang kung paano yung ginagawa ko para at nasa ganun na makatulong ako kahit papaano, no? Kahit hindi ko na maintindihan ang pagpikit ng mata ko ngayon, unti-unti mas lalo ko naiintindihan ang pakiramdam ko, no? At meron daw masasaksihan pre, walang kasarian pre. May nakita ako sa pre, may nakasuot pa siyang meron pa yata ang kasarian. Kung dyan na yun. Sige po, next time na lang po. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.